Ilog man o dagat, kaya raw tawirin ang ilang estudyante at mga guro sa ngalan ng edukasyon. Bilang solusyon, pinag-aaralan na ng Department of Education ang pagtatayo ng mga eskwelahan sa mga pinakaliblib na lugar. Live mula sa Maguindanao, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, sa pangalawang araw nga ng pagsisimula ng school year, ay sari-sari pa rin problema sa eskwela ang nagsusulputan sa iba't ibang panig ng bansa. Pero dito sa Maguindanao ay may nakikitang potensyal na model, Jessica, si DepEd Secretary Brother Armin Luistro para masolusyonan ang hirap na dinaranas ng pamahalaan na maiparating ang edukasyon sa pinakanangangailangang sektor sa bansa, lalo na yung mga nasa liblib na lugar. Araw-araw baon ng mga batang ito papasok sa eskwelahan sa Iloilo. Hindi lang ang kumakalansing na barya sa kanilang bulsa, kundi ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at makaahon sa hirap. Para makamit nila ito, ang nag-iisang paraan sa ngayon, ang tumawid sa peligrosong ilog araw-araw. Minsan, swerte sila at maganda ang panahon at mababaw ang tubig sa ilog. Pero rumaraga sa manang Agos, mas gugustuhin daw nilang kalimutan ng takot kaysa lumiban sa eskwelahan. Sino gibilang sa imo sa school? Si Mama. Kaagi ka na nabangaan? Ang gusto mo? Anong feeling ginakulbaan ka man? Yaw. Madalam ang tubig. Minsan naman mga guro na ang gumagawa ng paraan, lalo na kung masama ang timpla ng panahon. Gina-advance taon pauna ang nagatabok sa suba. Kung wala sa parents, wala naman ginapadala kay basi kung ano balay, hindi matatapan sa iban nga kasunod lang. Kung para raw sa kinabukasan ng mga musmos na tumitingin na sa kanila bilang ikalawang magulang, wala ring dagat na hindi kayang tawirin ng mga guro sa Zamboanga. Kahit pang nagsisilbi nilang life jacket, mga galon lang ng tubig. Marunong ako lumangoy, pero yung mga kasama ko hindi marunong lumangoy, hinahawakan na nila yung empty galon nila para if ever na may mangyari, safe. Alinsunod sa patakaran ng lungsod, dapat may life vest sa mga pump boat na sinasakyan ng mga guro patungo sa mga eskwelahan sa mga isla. Pero kadalasan, kulang ang life jacket sa mga bangka. Dati na rin nanawagan ng donasyon ng DepEd Zamboanga. May dumating ang life vests pero aanim lang naman. Ang isang nakikitang solusyon dito ng Department of Education, pagtatayo ng mga eskwelahan sa mga liblib na lugar. Ang mga guro galing din sa mismong komunidad, tulad ng BRAC Learning Center sa Parang Maguindanao na ang konsepto'y galing pa sa Bangladesh. Children should be from the very poor communities and they never have experience with any forms of education. Pero sa ngayon, maraming eskwelahan pa ang tila nag-uhumiyaw ng tulong, gaya ng Simoy Seashore Elementary School sa Sultan Mastura na itinayo ng mga Amerikano noon pang 1914. Ang sumusuporta sa mga gusali, tagpi-tagping plywood na lang. Nakaukit pa sa dingding ang palatanda ng Tsunami Committee sa 24 na katao. Ang masama, baka raw matagalan pa bago matugunan ang mga problemang tulad nito. Pagka i-download ito na wala namang dokumento, no? Yung akala natin ay naitayo na eskwelahan o nabili ng mga upuan o kaya textbooks, ayun pala ay ghost delivery lamang, no? Sa pagalis nga ni DepEd Secretary Luistro kanina, Jessica, ibaon niya ang obserbasyon sa BRAC Learning System. Bukod sa iba pang liblib na lugar sa labas ng ARMM, ay baka maaari din daw itong i-adapt para sa mga lugar na sobra naman ang dami ng populasyon tulad ng Metro Manila, kung saan siksikan sa classroom sa mga estudyante. Jessica? Manawagan din tayo, Rafi, sa mga supplier dyan ng life vest o yung mga may life vest na hindi nyo na po ginagamit. Kailangan yan dun sa mga malalayong lugar sa Zamboanga kung saan tumatawid pa ng delikadong lagay ng dagat madalas yung ating mga teacher para lang makapagturo. Yun na nga, Jessica, dahil nga alam naman natin na sa pamahalaan ay talagang yung red tape, sabi nga ni Secretary Luistro kanina, ay medyo kinakailangan yan para matiyak na yung pondo ay napupunta sa tama. So sabi nga niya sa tansya niya, kapag may na-identify, for example, na kailangang school building, ay 2 taon bago ito talaga may tatayo dahil dadaan ito sa napakaraming proseso. Kung yung mga nasa private firms, Jessica, na tulad na nababanggit mo, ay makakapag-donate dahil walang red tape sa kanila, ay mas mabilis ang pagtugon sa mga ito, Jessica. Baka naman pwedeng i-identify na lang yung mga lugar kung saan urgently needed itong mga gamit sa eskwela para baka pwede naman bawas-bawasan din yung red tape. Biro mo, 2 taon ang kailangan para lang makapagtayo ng isang school building?
Yun daw, Jessica, kapag malalaki yung mga proyekto, dahil talaga kapag malaki yung kailangan pera, kailangan ding mahigpit itong bantayan. Pero ayon kay DepEd Secretary Luistro, kapag may mga pangangailangan lamang tulad naman ng mga teaching materials, ay meron naman daw namang pondo sa mga schools at sa mga divisions na pwedeng kunin ng mga teachers. Kailangan lang talagang i-budget ang mga ito ng maayos na mga opisyal ng mga eskwelahan ito, Jessica. Rafi, sa 2 araw na pagbisita ninyo, kasama mo, tumututok ka kay Secretary Luistro, paanong pinagkaiba ng mga problema ng mga eskwelahan dyan sa Maguindanao, sa Sultan Kudarat, dun sa mga eskwelahan natin dito sa Metro Manila, for example, at sa iba pang mga probinsya? Ako, Jessica, halos walang pinagaba. Talagang yung kakulangan pa rin sa classrooms, kakulangan sa mga libro, maging sa kakulangan ng teachers. Dito nga sa tinatayo natin sa Tenorio Elementary School, ay kulang sila sa mga teachers at hinahabol pa lamang yung isang school building dito. Yung isang school building naman natin nakita dito sa harapan ng ating kinatatuyuan na hindi pa tapos. So yun pa rin ang problema dito, Jessica, maging sa mga liblib na lugar. Ganito rin yung problema. Kaya nga, napakalaking tulong nga daw nitong mga NGOs na nagbibigay at nagpapatayo ng mga school buildings para ma-augment itong pinapagawa ng Department of Education. Pero talagang halos walang pinagiba, Jessica, ganun pa rin yung problema. Pero nakausap natin yung mga teachers dito, ang sabi nila, yung development ng kanilang mga estudyante ay depende na dun sa kumbaga puso ng mga teachers sa pagtuturo. Kaya dito sa Tenorio Elementary School, national achiever ito, Jessica, bagamat napakaliit na elementary school dito sa Maguindanao, Jessica. I-revise ba ni Secretary Luistro yung kanyang assessment? Kasi kagabi lang sabi niya, wala nang shortage sa eskwelahan. Marami pala kayong nakita dyan nakakulangan sa Maguindanao at sa Sultan Kudarat, Rafi. Yun na nga, Jessica, yung pinapa-qualify natin kay Secretary Luistro. Ang kanyang explanation, 2010 data, yung sinasabi nilang natugunan na ng pahamalan. Ito rin daw yung binabanggit ni Pangulong Aquino sa kanyang SONA at sa World Economic Forum na sinabi niya natugunan na yung pangangailangan. 2010 data pa raw ito. Yung mga kakulangan mula 2010 hanggang ngayon ay ito yung ongoing pa na kanilang pinapatayo yung mga eskwelahan. Dahil nga, nabanggit nga ng Secretary Luistro, aabot ng halos 2 taon bago ito maitayo. So yung 2010 na napakalaking backlog na umaabot ng more than 10 years, yun daw ang kanila natugunan. Pero yung mga kasalukuyan ngayon ay ongoing pa yung proseso para ito ay maitayo, Jessica. Mabuti i-manage nila yung expectation. Baka may mga private sector initiative dyan para magtayo ng school building. Narinig nila, wala nang shortage sa classroom. Baka hindi pa ituloy yung kanilang tulong. Maraming salamat sa'yo, Rafi Tima.